balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Mainit na balita ngayong tanghali. Tinatayang 6 na milyong pisong halaga ng armas na para umano sa Abu Sayyaf Group na samsam sa San Juan City. Mahigit sa 100 bilyong pisong proposed budget ng Department of the Interior and Local Government isinailalim na sa deliberasyon ng Senado. Malaking bahagi ng pondo ilalaan sa peace and order at anti-drug campaign. Pagkakadawit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa muna'y pagpatay ng Davao Death Squad, nais paimbestigahan sa Senado. Senador Antonio Trillanes iginiit na totoo at walang inconsistency ang testimonya ng witness na si Edgar Mato Bato. US presidential candidates Hillary Clinton at Donald Trump nagharap sa kanilang unang presidential debate sa New York. Issue ng racism, tax system at dagdag trabaho tinalakay. Biyahe ng mga eroplano at pasok sa opisina at mga paaralan sa Taiwan kinansela na dahil sa banta ng Typhoon Megi. At sa ating serbisyong kasangbahay, mga Pilipino, Cambodian at Thai nationals nakiisa sa simultaneous bloodletting ng UNTV at Members Church of God International. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 3 sakay ng tricycle na binangga ng isang sports utility vehicle sa Quezon City kagabi. Narito ang report ni Reynante Ponte. Nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang vehicular accident sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City, pasado alas 11 kagabi. Tinulungan ng grupo, katuwang ang Quezon City Department Public Order and Safety Rescue, ang 3 biktima na nagtamo ng sugat sa ulo at iba't iba pang bahagi ng katawan. Ayon sa mga nakakita, sakay ang mga ito ng tricycle at mag-U-turn sana patungong eastbound lane sa Barangay Holy Spirit nang mabangga ng isang sports utility vehicle. Galing sila dyan patakbo silang ganyan pero wala pang sasakyan na gaano, ito pa lang Kaya siguro malakas ang loob niya na kakaliwa siguro siya. Tapos biglang pag gano'n niya, pagbaling niyang gano'n, biglang salpok na. Sa lakas ng pagkakabangga sa likuran ng tricycle ay naiwan ang bumper at plaka ng sasakyan na RGT 555 na mabilis umanong tumakbo. Matapos lapatan ng pangunang lunas ay dinala na sa East Avenue Medical Center mga biktima habang iniimbestigahan ng traffic sector ang pangyayari, lalo't pat bawal dumaan ang mga tricycle sa Commonwealth Avenue. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nakasamsam ang mga otoridad ng tinatayang 6 na milyong pisong halaga ng matataas na kalibreng baril na para umano sa Abu Sayyaf sa San Juan City kaninang umaga. Mula sa Kamkrame, may report si Lea Ilagan live. Yes, Lea. Magandang tanghali sa Flor, dating kandidato sa pagkabisi gobernador ang dadakit na supplier ng baril at mga bala ng Abu Sayyaf na si Unding Kenneth Isa. Ito ang ibinulgan ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa matapos nitong ipresenta sa media ang nadakit na suspect maging ang mga nakuhang armas mula kay Kenneth. Sinabi ni General Bato nito lamang nakalipas na eleksyon tumakbo bilang Vice Governor ng Sulu si Kenneth pero natalo ito. Ayon kay Kenneth, tumakbo siya bilang independent pero sinuportahan umano niya noong May 2016 election si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito iniimbestigahan na ng CIDG kung sinong mga politiko ang posibleng kasabwat o konektado sa illegal na gawain ni Kenneth. Nagalit naman si General Bato sa suspect nang sabihin umano siya
na magkakampi sila ng PNP chief dahil sa pareho silang taga Mindanao at sumusuporta kay Duterte at dahil sa pangiti-ngiti pa ito na tila relax na relax habang inihaharap sa media. Balik sa iyo, Flor. Leia Ilagan nagulat mula sa Camp Crame. Kakatukin din ng Philippine National Police o PNP ang bahay ng mga artista na nasa listahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y gumagamit ng iligal na droga. Nagbabalik si Leia Ilagan. Hindi ligtas sa Oplan Tukhang ang mga artistang sangkot umano sa illegal drug operations. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, hinihintay na lang niya na maibigay sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte ang listahan ng mga artistang gumagamit at nagbebenta ng droga at isa-isa niyang kakatukin ang mga ito. Itutukhang natin, puntahan natin, sama kayo. Katukin natin sa kanya-kanyang bahay, kanya-kanyang TV station. Surrender na kayo kasi identified kayo na user, gano'n. Binigyang diin ni PNP Chief na walang maliligtas sa kampanya ng pamahalaan maging ang mga nakatira sa high-end subdivisions at kilalang celebrities. Kamakailan, nanawagan na rin si PNP Anti-Illegal Drugs Group Director Police Senior Superintendent Albert Ferro sa mga celebrity na sangkot sa illegal drug trade na sumuko na sa lalong madaling panahon. Mag-surrender na lang po kayo sa lalong madaling panahon kaysa maaresto pa kayo at malagay pa ang pangalan niyo sa kahihiyan. Sinubukan ng UNTV na hinga ng pahayag ang kapisanan ng artistang Pilipino sa usaping ito ngunit hindi pa sila nagpapaunlak ng panayam. Noong mga nakaraang linggo, marami ng artista ang nagpa-drug test at kanya-kanya ng pagpupost sa social media na mga negatibong resulta nito. Pero ang Philippine National Police hindi naman kumbinsido lalo na't wala namang otoridad na nakaharap ng magpa-drug test ang mga ito. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Sa iba pang mabalita, binunyag ng PNP Anti-Illegal Drugs Group na isa, si dating Justice Secretary at ngayon ay Senador Leila de Lima sa mga tinawagan ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino na maaresto ito sa isang drug raid sa Maynila noong Enero. Narito ang report ni Roderick Mendoza. Ilang opisyal umano ng pamahalaan ang tinawagan ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino nang maaresto sa isang bahay sa Santa Cruz, Manila nitong Enero. Naghahanap umano si Marcelino nang magpapatunay na may otoridad siya upang magsagawa ng operasyon laban sa illegal na droga. Ito ay upang ipaliwanag kung bakit naroroon sila ni Yan Yishu sa loob ng bahay kung saan na-recover ang 76 na kilo ng shabu. Naghahanap siya ng backer. Kaya nga tinawagan ni si General Anyo, tinawagan si Director Pedrosa, and even Secretary de Lima. Siguro naghahanap siya ng backer during that time. Naka-loudspeaker umano ang cellphone ni Marcelino, kaya't naririnig ng mga operatiba ang usapan nila ni dating Justice Secretary Leila de Lima. Ngunit hindi umano ito binigyan ng otorisasyon ng dating kalihim. Colonel Marcelino was complaining kung bakit siya hinuhuli. Parang ganon. Siguro as Secretary of Justice, nagtatanong siya bakit hinuhuli. Batay sa records ng PNP, dumalaw pa si de Lima kay Marcelino noong nakakulong na ito sa Custodial Center sa Camp Crame. Kinumpirma naman ni Marcelino ang pagdalaw at pakikipag-usap sa kanya ni de Lima. Kaliwanag ko lang din sa kanya ang facts of the case nung kaso ko. Ipipresenta ng PNP ang recording ng pag-uusap ni Marcelino at de Lima bilang ebidensya sa kaso nitong possession of illegal drugs. Humingi naman ng 10 araw ang DOJ sa Manila RTC upang sagutin ang hiling ni Marcelino na i-dismiss ang kanyang kaso. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. At samantala sinabi ni Pangulong Duterte na sasampahan na ng kaukulang kaso si Senador Leila de Lima kaugnay ng illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Narito ang report ni Rosalie Coz. Maraming kaso ang maaaring kaharapin ni Senador Leila de Lima. Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na maisasampa ang mga ito matapos ang mga testimonial evidence at karampatang pag-iimbestiga ng Department of Justice sa umano'y koneksyon ng senadora sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. After the investigations are finished, I am sure of my evidence. Plenty drugs actually. Punishable by no bail yan. Samantala, payag din naman ang Pangulong imbestigahan siya sa mga umano'y extrajudicial killings dahil sa anti-illegal drugs campaign nito sa kondisyong nakabatay ito sa saligang batas ng Pilipinas.
Hindi rin takot ang Pangulong tuligsain ng ibang nasyon o ng mga international organizations sa ginagawa niyang pamamalakad sa Pilipinas. You disregard the flag, the Constitution, there will be trouble. Yan, sabihin ko. Find me a fault there if there is. Because you have to begin with the criminal laws of my land. Tsaka yung inyo, sauce for the gander is sauce for the goose. Kung lahat ng countries takot sa inyo, hindi ako takot sa inyo. You want it to answer, you answer also. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Kasalukuyang tinatalakay ng Senate Committee on Finance ang 148.7 billion pesos 2017 proposed budget ng DILG na ang malaking bahagi ng pondo ay gagamitin sa peace and order programs at anti-illegal drugs campaign. At mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancho live. Magandang tanghali, Joyce. Magandang tanghali sa iyo. While kasalukuyang tinatalakay pa rin ngayon sa Senate Committee on Finance ang panukalang 148.7 proposed budget ng Department of Interior and Local Government o DILG para sa susunod na taon. Kabilang na nga dito ang pagdadagdag ng fire stations, police stations at pagpapalawak ng facilities ng Bureau of Jail Management and Penology. Sa presentasyon ng DILG, iyan yung mga nasabi nilang focus ng kanilang budget dahil mas mataas nga ito kumpara sa budget ng ahensya ngayong taon. 11 billion pesos ang gagamitin anya para i-sustain ang programa ng local government units kontra droga. Ayon pa sa DILG, malaking pondo rin ang ilalaan nila para sa mga sweldo ng mga training ng mga bagong police, bagong firefighters at new jail officers. Paglalaanan din nila ng kaukulang budget ang pagpapaganda ng 911 hotline ng DILG para sa emergency calls, pati na rin ang dagdag na equipment ng Philippine National Police at maintenance ng air asset ng pulisya. Natalakay rin kanina, Waila, yung kakulangan ng firefighting equipment sa mahigit 316 municipalities sa buong bansa. Kaya naman hindi kaya si Senator Loren Legarda na siyang chair ng Senate Committee on Finance na dapat pagtuunan ng pansin ng DILG ang mga programa kontra sunog at ng pagsisigurong bawat munisipalidad ay merong fire station. Sa ngayon ay kasalukuyang binubusisi pa ng komite yung bawat item ng budget ng DILG, particular na nga yung pondo na balak nilang ilaan sa rehabilitation programs para sa mga drug dependents. Waila? Maraming salamat sa Joyce Balancho mula sa Pasay City. Binigyang diin ni Senator Antonio Trillanes sa kanyang privilege speech kahapon na totoo at walang inconsistencies ang testimonya ng witness na si Edgar Matobato tungkol sa mga ginawang pagpatay ng umano'y Davao Death Squad. Nagbabalik si Joyce Balancho. Sa privilege speech ni Senator Antonio Trillanes IV sa plenary session kahapon, idiniin niyang totoo at walang inconsistency ang testimonya ni Edgar Matobato sa naging hearing ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Si Matobato ay ang dating umanong miyembro ng Davao Death Squad at pangunahing nagturo kay President Rodrigo Duterte na umano'y nag-utos sa mga pagpatay sa Davao City noong mayor pa lang siya. Ayon kay Trillanes, hindi sinabi ni Matobato na si Duterte ang nag-utos na ipapatay ang pinaghihinalaang teroristang si Sally Macdum, kundi ang itinuro niyang kanang kamay nito na si Arthur Las Cañas. Ipinakita rin ng senador ang ilang clips mula sa mga pahayagan na nagpapatunay na nangyari talaga ang pagsabog sa isang mosque sa Davao City. Idinepensa din ito ang pagkakamali ni Matobato sa lugar kung saan pinatay ang negosyanteng si Richard King dahil wala naman anya ang testigo sa mismong lugar ng pinangyarihan ng krimen kaya't limitado lang ang alam nito. Ipinakita naman ni Trillanes ang service card noon ni Matobato, ATM at identification card na siya ay naging auxiliary service worker bilang pruweba sa sinasabi ng testigo na naging empleyado siya noon ng Davao City Hall. Para mapakita naman na naging asset siya noon ng mga polis, pinakita naman ang isang identification card kung saan nakalagay doon na isa siyang dating ahente ng Criminal Investigation and Detection Group ng Davao at ang isa pang job order na na-assign siya sa Heinous Crime and Investigation Section. Pati lisensya ng barel at permit to carry firearms na otorisado mismo ng Office of the Mayor ay ipinakita rin ng senador. Ayon kay Trillanes, sapat na ang mga ebidensyang ito upang makumbinsi dapat ang Senado na imbestigahan na si President Rodrigo Duterte at ang kanyang pananagutan sa ginawang pagpatay ng Davao Death Squad. With this, each of us in this august chamber is at a crossroads.
and the whole world is watching our next step. On one hand, we can sweep these very serious allegations under the rug, or we can decide to fulfill our mandate in our system of checks and balances by expanding our investigation to rule out that possibility that indeed we have a mass murderer as President of the Republic. Ayon naman kay Senator Alan Peter Cayetano, pilit kang pinagtatakpan ni Trillanes ang mga butas ng testimonya ni Matubato. The presentation of Senator Trillanes were full of half-truths. Wala naman pong pinag-usapan na meron po talagang 1993 bombing ng katedral at ng moske. And yung mga ninarate ni Mr. Matubato, pwede niyang basahin sa dyaryo yon tapos dugtungan. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Susunod sa C-News, Typhoon Maggie nakapasok na sa Taiwan. Biyahe ng mga eroplano kanselado na dahil sa banta ng bagyo. Pangulong Rodrigo Duterte plano makipag-alyansa sa China at Russia sa usapin ng kalakalan at komersyo. At paggamit ng automatic fare collection system sa mga pampublikong sasakyan isinusulong ng LTFRB. Sa pagpapatuloy ng C-News, kinansila na ang ilang flights at pasok sa paaralan at opisina sa Taiwan dahil sa Typhoon Maggie. Simula sa Songshan International Airport, may report si Amiel Pascual live. Yes, Amiel. Magandang tanghali. Kansilado na ang ilang international at local flights dito sa Songshan International Airport sa Taiwan dahil sa epekto ng Typhoon Maggie. Ayon sa Central Weather Bureau, alas 8 kaninang umaga nang pumasok ang Typhoon Maggie sa East Coast region ng bansa. Kasabay ng pagpasok ng bagyo ang malakas na pagbugso ng hangin at buhos ng ulan na dala nito. Ayon sa National Fire Agency, mahigit 2,000 residente na ang nawala ng kuryente at mahigit 1,000 naman ang inilikas. Ayon sa Weather Agency ng Taiwan, mamayang hapon ay inaasahang magla-landfall o pagtama ng mata ng Typhoon Maggie sa bansa. As of 8 a.m., ang sentro ng bagyo ay matatagpuan 220 kilometers southeast ng Hualien at tinatahak nito ang direksyon ng west-northwest sa bilis na 18 kilometers per hour. Sinuspindi na ang pasok sa trabaho at paaralan sa bansa, kasabayang panawagan ng mga otoridad sa mga mamamayan na mag-ingat at manatili sa loob ng kanilang bahay kung maaari. Libu-libong mga sundalo na ang dineploy ng Ministry of National Defense sa rescue at relief operation. 92 military camps naman sa buong bansang itinalagang mga storm shelters na maaaring magamit sa panahon ng evacuation. Ayon kay Attorney Keith De La Cruz, ang representative ng Manila Economic and Cultural Office dito sa Taipei, ay naglabas na sila ng panawagan sa ating mga kababayan, katulong ang mga brokers at mga agency upang malaman ng ating mga kababayan na mga dapat nilang gawing pag-iingat kaugnay ng pagpasok ng Typhoon Maggie. Inaasang hanggang bukas ay makakaapekto sa buong Taiwan ang bagyong Maggie, kaya patuloy tayong mag-aantabay sa maaring maging pinsala nito dito sa Taiwan. Yan muna ang latest mula rito sa Songshan International Airport. Maraming salamat sa iyo, Amiel Pascual. Nagulat mula sa Songshan International Airport sa Taiwan. Nanawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang environmental groups na gawing prioridad ang paghanap ng solusyon sa lumalalang problema sa basura sa bansa. Mula sa Quezon City, may report si Grace Casin live. Yes, Grace. Floor sa pag-aaral ng solid waste management, 40,000 tons ng basura ang itinatapon sa mga dump sites sa buong bansa araw-araw. Ang mga ito ay hindi nasesegregate ng maayos kaya patuloy na naiipon sa mga tambakan ng basura. Ito ang nais ng mga environmental group na magawa ng aksyon sa kasalukuyang administrasyon. Nanawagan ng grupo kay Pangulong Rodrigo Duterte na gaya ng kanyang pagbibigay prioridad sa ilegal na droga ay bigyan din ng solusyon ng lumalalang problema sa basura sa bansa na maaaring magresulta ng panganib sa kalusugan ng publiko, lalo na sa mga nakatira malapit sa dump site. Nais ng grupo na maipasa sa Kongreso ang nationwide ban sa paggamit ng plastic at ang proper disposal ng mga hospital waste.
Malaking issue rin sa grupo ang mahigit 100 container van ng basura mula sa Canada na itinapon dito sa bansa. Nakabantay ang grupo sa magiging aksyon ng gobyerno matapos ipag-utos ng Manila RTP Branch 1 ang pagbabalik ng 50 container ng basura sa Canada. Isang sulat din ang nakatakda nilang ibigay kay Pangulong Duterte na naglalaman ng kanilang panawagan laban sa basura. Flor? Maraming salamat sa iyo, Grace Casin. Nagulat mula sa Quezon City. Posibleng hindi kayanin ng Social Security System o SSS na pondohan ang mahabang maternity leave sakaling maisabatas ang pagpapahaba ng bakasyon ng mga nanganganak na empleyado. Naritong report ni Joyce Balancho. Sinimulan na muling talakayin sa Senado ang pagsusulong sa pagpapahaba ng maternity leave sa bansa. Kabilang ang panukalang batas ni Senator Risa Hontiveros sa 6 na proposed bills na binubusisi ngayon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Sa panukalang batas ni Senator Hontiveros, maaaring ma-extend ang maternity leave sa 120 days para sa mga buntis na may asawa at 150 days naman para sa solo mothers. Sa ngayon kasi ay 60 days lang ang ibinibigay sa ilalim ng batas. Sa bersyon din ng bill ni Senator Hontiveros, maaaring i-assign o ibigay ang 30 days na leave sa tatay, caregiver o sinamang relative na mag-aalaga rin sa bata. Ayon kay Hontiveros, importante ang mahabang panahon upang maaruga ng mga ina ang bagong silang na sanggol. Kung ikukumpara sa international standards na pag-iiwanan na anya ang Pilipinas sa mga kinakailangang reforma pagdating sa maternity law. Ngunit ayon sa Civil Service Commission, kailangan isaalang-alang din ang epektong mahabang maternity leave sa productivity at output ng mga kababaihan, pati na rin ang employability ng mga ito. Dapat rin umanong pag-aralan kung nararapat na lagyan ng limitasyon na hanggang na 4 na anak lang ang benepisyong ito. Nagpahayag naman ng pangamba ang Social Security System o SSS na maaring kapusin sila ng pondo sa mga darating na taon kung madadagdagan ang maternity benefits ng kanilang mga miyembro. If we increase the maternity benefits, which we are agreeable, Madam Chair, we would highly request a sustainable funding source. In fact, we did some initial calculations. If the maternity benefit, which is currently at 60 days and 78 days for normal and cesarean, if that were to be increased to 150 regardless of the delivery, the fund life will be decreased from 2042 to 2040. And the liability will be increased by about 200 billion. Ayon naman kay Senator Risa Hontiveros, pag-aaralan na sa Technical Working Group ang fund source at ang posibleng pagdagdag ng binabayarang premium sa SSS. Nagkasundo naman na sa technical working group na tatawagin ng Committee on Women, maghahanap ng common ground between private sector, labor, with the help ng ating national government agencies like DTI and DOLE. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Ipinapanukala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga public utility operator na gamitin na ang automatic fare collection system. Naritong report ni Victor Cusar. Sinimula lang ipaunawa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga public utility operator ang paggamit ng automatic fare collection system. Sa sistemang ito, hindi pera kundi store value cards ang gagamitin ng mga pasahero sa pagbabayad sa jeep, bus, taxi, UV Express at iba pa kagaya ng ipinatutupad sa MRT at LRT. Kung mabayad ang pasahero using a card, tapping the card in the terminal, asa man mo adto ang kwarta direkta dito sa accounts operator. Very convenient on the part of the operator. Wala na yung sukli-sukli. Usahera ba, bisan pa og naay cambio ang driver, musulti na lagway cambio. So that's a passive form of overcharging, no? They were receptive, the idea. Because first, dili na sila mahadlok nga hold upon, kaya wala na may kwarta involved. Nilinaw naman ni Delgra na hindi mandatory sa mga PUV operator ang paggamit ng automatic fare collection system, subalit binibigyan lamang nila ng ideya ang mga ito sa benepisyo ng nasabing sistema. Ayon sa ahensya, nasa 3 hanggang 4 na kumpanya sa Pilipinas ang nagpo-provide ng automatic fare collection system, subalit wala silang ini-endorsong partikular na kumpanya. Para naman sa National Center for Commuter Safety and Protection, kailangang pag-aralan munang mabuti ang panukala.
bagamat magiging kumbinyente ito para sa mga commuter at masusolusyonan ng sistema ang excessive na paniningil, posible namang tumaas ang pamasahe dahil dito. May tinatawag na operating requirements din yung mga operators na yan. So, dalawa lang yan. Either dagdagan ang pasahe para kumita yung kumpanyang yon o bawasan ang kita ng operator. Whichever is going to be controversial. Sigurado ngayon, hindi papayag yung operators na bawasan ang kanyang kita. Umaasa ang National Center for Commuter Safety and Protection na magkakaroon muna ng malawakang konsultasyon ang LTFRB hinggil sa programa kung saan hindi lamang mga operators ang kausap kundi pati ang hanay ng mga commuters. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Nagpahayag ng pagnanais si Pangulong Rodrigo Duterte na palakasin ang pagkipagkalakalan sa mga bansang China at Russia. Narito ang report ni Rosalie Coz. Palalawigin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa China at Russia. Ayon sa punong ehekutibo, nakausap na niya si Chinese President Xi Jinping. I'm going to China. I will open up all avenues of trade and commerce. They can come in. Subalit nilinaw naman ni Pangulong Duterte ang balak din itong pagbibigay ng nasa 60 taong kontrata sa pagpapatayo ng mga factory at hindi pagbebenta ng land property sa mga magiging Chinese investor. I can give them 60 years plus another 60 years. By that time, you won't need your factory here already. Bigyan ko 60 years, renewable for 60 years. Okay, bakit pa sila magbili ng lupa? Bukod dito, nagkaroon na rin siya ng pakikipag-usap kay Russian Prime Minister Dmitry Medvedev at sinabi ang planong pakikipag-ugnayan sa Russia. Nag-one-on-one. Matagal kami, sabi ko na I think I'm about to cross the Rubicon between me and the United States. At least for the 6 years. I would need your help in everything. Trade, commerce, and I will open up. Muli namang binigyang diin ng Pangulo na hindi ito nangangahulugan ng pagtigil ng Pilipinas sa pagiging kaalyado ng Amerika. Subalit sinabi ring hindi nito ibig na magkaroon ng military alliance sa US. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Naniniwala ang Department of National Defense o kay DND na hindi maapektuhan ang relasyon ng Pilipinas at ng Amerika sakaling pa siya na sa China bumili ng mga kagamitan ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Mula sa Camp Aguinaldo, may report si Brian De Paz, live. Brian. Lakay, wala naman nakikitang problema si Defense Secretary Delfin Lorenzana kung ikukonsidera ng bansa ang China sa pagbili ng bagong gamit. Ayon kay Lorenzana, hindi naman nakikipag-alyansa ang Pilipinas sa China sa larangan ng defense cooperation. Gitnang kalihim, minatasan lang siya ng Commander-in-Chief na tignan ang mga gamit na pandigma sa ilang bansa tulad sa China pero patuloy itong pinag-aaralan. Naniniwala si Secretary Lorenzana na mahalagang posising maigi kung sa China bibili dahil baka hindi ito tumugma sa sistema ng mga existing equipment na nasa AFP na binili mula sa Estados Unidos. Ayon sa DND, nakasaad sa Republic Act 9184 o Government Procurement Reform Act na walang magdidikta o bawal magdikta kung saan lang kukuha ng kagamitan para sa ahensya ng pamahalaan. Kapag nagsimula ng market research at bidding ay bukas ito sa lahat. Inihalimbawa naman ni DND spokesman Director Arsenio Andulong na may ilang bansa na kinonsidera ng AFP noon para sa pagbili ng bagong kagamitan bukod sa US ay ang Italy, Poland at Korea. Dati na rin niyang kinukonsidera ang Russia at China sa nakalipas na panahon, ngunit kailangan rin ikonsidera ang presyo rito at ang interoperability o ang sistema nito at kung paano ito kukumpunihin. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Brian De Paz. Nag-uulat mula sa Camp Aguinaldo. Kaya naman alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas mula sa ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Maya Paldo, Frima. Dakal salamat, Lakay at Maya Paldo karing kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa.
Nag-donate siya ing meto nga negosyante king Cebu a high-powered rifles king Police Regional Office 7 bilang pa magsuporta karing programa na ning police. Ining report ng Gladys Tuwabi. Suportado sa business sector sa Cebu ang mga programa sa Police Regional Office 7. Upat ka assault rifles o usa ka sniper rifle nga mobalor og 1.5 milyones pesos ang gihatag sa usa ka negosyante sa mga pulis sa rehiyon. You know, the one that made me decide is your regional director. I mean, we owe it to him. He risked his life in that Mama Sapano incident. And I know these people. These are people that all of us needs to help. Matod kang Regional Director Police Chief Superintendent Noli Talinio, dako ang maitabang niining mga armas sa kapulisan, ilabi na sa kampanya batok sa illegal nga droga. Timing usab ang pag-abot ni ini aron magamit sa special weapons and tactics nga mopaubos sa usa ka pagbansay nga pangunahan sa Special Action Force. Sabi ko nga ay ini-enhance natin, in-upgrade natin yung ating SWAT. And in relation to this, meron tayong SWAT training. So tamang-tama, mayroong dumating na donation of ma-enhance yung capability ng SWAT natin dito sa region. Specifically yung SWAT ng Arsog na ipapasama natin doon sa training na gagawin ng PNP Special Action Force. Gipaabot usab karon sa PRO 7 ang gilauman nga helmet o vest nga magamit sa SWAT team sa rehiyon. Nagpasalamat sab ang kapulisan sa mga negosyanteng niatiman ug mihatag og tabang aron mas matarong pa nila ang pagserbisyo sa katawhan. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. May nyadlang sa oping grupo daring gagawang native products king Samar banga balod danong nanong dapat dang gamitang gabon king pamananam king tikok agagamitan king pamangawang dase o banig products. Ining report ng Jeneline Gakit. Nag-aawhag ang Banig Association San Basay Samar ha Research Center ng Department of Environment and Natural Resources nga buligan hira nga may sabtan kung ano nga klase tuna natubuhin tuhay antikog nga amo ang giunahi nga materyales hapaghimuhan ira produkto. Sumalaha grupo, may higayon nga diri natubuhin maupay antikog nga hinungdanan pag-ubos ang ira produksyon. Sumalaha DTI, ang Basay Samar naging kukonsidera pagkayana nga capital native product sa Eastern Visayas gamit antikog. Sumalaha Presidente ang Basay Association for Native Industry Growth nga Anita Ugrimen, kahuman ang paglasorbuhan Bagyo Yolanda hadton 2013, damo nga mga grupo ang bumulig haira, pinaagihin paghataghin training, livelihood ngan machines para mapadagmit ang pag-ayad han ira magkadordilain nga produkto tikang habanig. Aton din sustainable na aton tikog. Only nakikinanglan pa kami gihapon. Hinsuportan kung iba nga mga agency kay mayadanamon buti lang nga problema. Samtang ginaagat liwatan Department of Trade and Industry ang lokal nga panggobyernuhan nga ikupod ha ira bottoms up budgeting ang pagpatindog hinegosyo center ngan tindahang Pinoy para damo nga magutiay nga mga asosasyon ang mabuligan. Having the Tindahang Pinoy or the auto second generation products, malls. Kay ang purpose ito is para man ha producers damo ang halin. Kay ang malls karatuan manggodhan mga namamalit. So magkakamayada ang Tindahang Pinoy ha malls. Magkakamayada giha pa mga tour destinations. Sumalakan DTI Regional Director Cynthia Nieras, hapag kaya na may sobra 20 na nga mga bungto ha Eastern Visayas ang may ada negosyo center. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Tacloban City. Malambat pa bayo ya milako ing linubog a barko king Zamboanga City Port. Ining report ng Dante Amento.
Posible Liga 1 hasta 2 mes antes ay pwede kita con el Yasumi Barco MV Danica Joy 2 del Allison Shipping Lines na Zamboanga City Port del Jueves ya pasa. Fuera grande el barco, mucho también cargamiento ya sigue na sumida. Necesita sigon con el salvage team o Coast Guard accredited salvor estaba na Manila para ayuda kita con el Yasumi Barco na pantalan. Right now, we recommended sa Allison a salvor from Manila dahil wala tayong Coast Guard accredited salvor dito sa Zamboanga. So, the nearest na mas maano natin is Manila. Ya asigura el Philippine Coast Guard nuway pa peligro que hay derrama de aceite desde na barco pero ya ponía sila spill boom como medida de precaución. Mientras tanto, continúa también el investigación del Philippine Coast Guard, Philippine Maritime Industry Authority y otro pa mag-ahensya si cosa el razón y quien el debe contestar na sumida del barco. So, kukuha na namin sila ng statement kasi supposedly kapag sa cargo handling, ang chief engineer ang trabaho niya is i-maintain yung ballast para mabalanse yung barko. So, ang chief mate is control niya yung cargo handling. Ang master ng vessel, yung captain, is the overall responsible for the vessel itself. Danteamento, UNTV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. At yan yung katamong balitay, ba't king miyayaliwang lugar king katamong bansa. May balik kayo Ken Lakay. Salamat, Frima Salonga Gloria. Tunod sa C-News, Bureau of Customs Transformers wagi kontra Judiciary Majes sa first round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Presidential candidates Hillary Clinton at Donald Trump nagharap na sa unang debate sa New York City. At sa ating serbisyong kasangbahay, mahigit sa 20 bag ng dugo na likom sa bloodletting activity ng UNTV at MCGI sa Thailand at Cambodia. Nagbabalik ang C-News. Inakunahan ni na PBA legends Marlo Aquino at Kenneth Duremdes sa Bureau of Customs Transformers upang padapain ang Judiciary Majes sa kanilang paghaharap sa UNTV Cup Season 5 Elimination Round noong linggo. Narito ang report ni Bernard Dades. Aquino will set that pick. Aquino dives on the basket. Ignacio at the high. Pirouette move coming from the skyscraper. Mas nanaig ang veteran moves ng star players ng Bureau of Customs Transformers kontra two-time champion Judiciary Majes sa kanilang mahigpit na sagupaan nung nakaraang linggo sa University of Makati Gymnasium. Nanguna ang tandem ni na PBA legend Marlo the Skyscraper Aquino at playing coach Kenneth Captain Marble Duremdes upang biguin ang Judiciary na masungkit ang ikalawang sunod na panalo. Bagamat sa first quarter ay kontrolado ng Judiciary ang ball game sa score na 21-15, umatake na ng gusto sa second quarter ang BOC at naagaw na ang kalamangan sa score na 38-35. Lalo pang lumobo ang abante ng Transformers sa 12 puntos sa huling 3 minuto ng third quarter. Pinilit maghabol ng Judiciary at natapyasan ang kalamangan sa 5 puntos, 57-52. Nagawang makadikit ang Majes sa kalahatian ng last quarter, 65-64. Ngunit mas dinumina ng BOC ang paint area at di na nakaporma pa ang Judiciary hanggang sa magtapos ang ball game, 79-68. Ayon sa BOC, pinaghandaan nila ng husto ang team ng Judiciary. Tinignan namin kung sino yung mga imports nila, no? And yung tendencies ng imports nila, tinignan namin kung saan sila malakas, kung saan yung strengths nila and yung weakness nila. So siguro yung game plan namin nag-work lang. Yung pinag-usapan namin during the practice, nag-work ngayon. Nagkaroon lang siguro ng lapses na ron. Sayang, isa na lang yung lamang eh. Kala namin magtutuloy-tuloy na eh. Naganda rin sa amin yung costume eh dahil talagang powerhouse talaga eh. Imagine si Marlo, dominated niya yung rebounds eh. Plus yung punto sa
inside lane. Ayon pa sa BOC, malaking tulong rin sa kanilang team ang dedication ng kanilang local players sa mga practice. Yung experienced players kasi namin, yung mga imports, very very vocal sila sa mga locals. So nagtuturo din sila kung paano yung execution. So yung mga locals naman, willing sila to learn. So nagiging madali lang yung practice namin. Sa ikalawang pagkakataon, tinanghal na best player of the game si Marlo Aquino na kumamada ng 26 points, 4 rebounds at assist at 2 blocks. Nagambag naman si Kenneth Duremdes ng 12 points, 9 rebounds at 2 assist. Samantalang may combined 29 points naman si Don Camaso at Chester Tolomia para sa Judiciary. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the stories making headlines from around the globe. U.S. presidential candidates Hillary Clinton and Donald Trump faced off in their first presidential debate at Hofstra University in New York. Noni Ramos reports live from New York. Yes, Noni? Yeah, Clinton is not hard over jobs on other debate showdown tonight. The budget debate is debate. Yes, babalikan natin si Noni Ramos live from New York. Colombia's government and rebel leaders formally sign a historic peace deal to end a decade-old war that killed thousands of people. After 4 years of peace talks in Cuba, Colombian President Juan Manuel Santos and Marxist rebel leader Timoleon Jimenez shook hands on Colombian soil for the first time in front of hundreds of dignitaries. Witnesses of the historic deal include United Nations Secretary General Ban Ki-moon, Cuban President Raul Castro, and U.S. Secretary of State John Kerry. In a symbolic gesture, the pens used to sign the historic peace deal have been made from recycled bullets once used in the conflict. The deal must be approved in a referendum before it can be passed into law. And in other news, Russia completes construction of a large military base close to the border of Ukraine. June Garin has the news. Russia is completing construction of a large military base in its southern Rostov region, close to the border with Ukraine, which will house a motorized rifle division. Up to 10,000 servicemen are expected to be deployed at the base. Заканчиваются отделочные работы в последних 3 общежитиях. Производятся пусконаладочные работы по инженерным системам жизнеобеспечения. В ближайшее время военный городок будет готов к размещению личного состава. The base, which consists of 3 military facilities, is located about 100 kilometers from the Ukrainian border. It is the latest in a chain of new military sites, along what the Kremlin sees as its front line in a growing confrontation with NATO. Russia and NATO member states share borders around the Baltic Sea, while further south, the two blocs are separated by Ukraine and Belarus. But since Ukraine's pro-Moscow president was ousted in a popular uprising 2 years ago and replaced with a Western-leaning administration, the perception in Moscow is that Ukraine has become de facto a NATO satellite. June Garin, UNTV News and Rescue, Europe. And now we return with Noni Ramos live from New York City. Noni, yes? Yes, William, good afternoon. Can you hear me loud and clear? Yes, William, Clinton has come far to his job by others to show that the money they Thank you very much, Noni Ramos, live from New York City, United States of America. And those are the top stories from around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo.
Hinangaan ng musical director ng pelikulang Pitch Perfect ang Filipino a cappella group na nagkampiyon sa Asia Pacific A Cappella Championship sa Singapore. Narito ang report ni Annie Reyes. The champion is from the Philippines. Bukod sa pagiging kampyon, nakuha rin ng Pinoy a cappella group Acapelago ang Fan Favorite Award, ang Best Lead Vocal Award at ang Best Bass Singer. Kabilang sa winning piece ng grupo ay ang Conga at Queen of the Night. Lubos ang paghanga ng live audience sa performance ng Filipino a cappella group. Gayun din ang honrado na si Dick Sharon, ang musical director na sikat na movie na Pitch Perfect. Performances tonight were amazing. We heard world-class performances from many different groups around the region. Lots of beautiful singing. Samantala, lubos rin na kinagagalak ng mga Pilipino dito sa Singapore ang karangalan na ibinigay ng grupo sa ating bansa. Kami po ay nagagalak na binigyan niyo kami ng karangalan at dinala niyo uli ang bandila ng Pilipinas na isa sa mga magagaling na mga awit sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana magpatuloy pa ang inyong pagbibigay ng kasiyahan sa ating mga kababayan. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang grupo sa suportang ipinakita sa kanila ng ating mga kababayan. Salamat po sa mga sumuporta through prayers at sa mga Pilipino na pumunta dito sa venue para sumigaw, sumuporta at maraming salamat. Woo! Panalo tayo! Yeah! Akong nakita ang mataba, mapayat mga bibe, ngunit ang may papak sa likod ay isa, siyang lider na nagsabi ng kwak. Tunay na napahangang muli ng grupo ang mga manonood sa kanilang pagtatanghal. Kaya naman, marapat lang na sila ang tanghaling kampyon sa taong ito. Annie Reyes, UNTV News and Rescue, Singapore. Natugunan kaagad ang mga problemang idinulog ng ating mga kasangbahay sa serbisyong kasangbahay ng UNTV. Narito ang report ni Jun Soriao. Isang Japanese national ang dumulog sa programang Serbisyong Kasangbahay upang humingi ng tulong na makabalik ng Japan. Si Doi Masahiro ay 3 taon nang overstaying sa bansa. Naloko umano siya at nakuha ang kanyang passport. Ang kanyang anak naman ay kinuha ng pinagkakautangan niya. Yung asawa niya iniwan siya. Opo. Iniwan siya nung Kasi nawala yung passport. Hindi naman sila kasal pa ako eh. Hindi sila kasal. Opo. Tapos yung anak niya doon sa asawa niya na nanloko sa kanya. Ilang taon na yung anak niya? 4 na taon na po. 4 na taon. Tapos nasa kanino ngayon yung anak niya? Yung doon sa tira niya kinapag-autangan niya. Doon sa kung saan siya nakatira? Tira noon, oo. Noon, doon siya nakatira. Inilapit naman si Masahiro ng programa sa Bureau of Immigration upang matulungan siya kung paano makababalik ng Japan at sa anong paraan maibabalik ang kanyang anak. Dapat po gawin ni Sir ay dumulog muna sa embahada niya para makahingi ng travel document or ma-reissuehan siya ng passport. Yes. Because we need to ascertain the identity of the Japanese national. Tumulog muna siya sa barangay o sa police po sa mga bagay na yan. Okay. Kung talagang kinuha yung anak niya, kung wala siyang pahintulot, maaari nga po itong pumasok bilang kidnapping. Samantala, lumapit naman si Ginang Russell Palma ng San Bartolome, Quezon City para sa kanyang bayaw na nakakonfine ngayon sa ospital na agad namang tinugunan ng serbisyong kasangbahay, katuwang ang MCGI Blood Donor Society. Yung pinakabituka po niya, meron pong siyang litid na pumutok po yung pinakaugat. So yung pong sinasalin sa kanyang dugo, inilalabas din po niya. Kaya po lumapit po kami dito para humingi po ng yun nga pong dugo. May re-refer ako ha. Tulungan natin para mabigyan sila ng dugo dahil kailangan nung kanyang bayaw. Assist namin kayo at tulungan po kayo namin ha. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Samantala, mahigit 20 bag ng dugo ang naidonate ng UNTV at Members Church of God International sa Cambodia at Thailand Red Cross. Narito ang report ni Kat Dumaraos.
Hindi lamang mga kababayan nating Pilipino ang nakiisa sa isinagawang simultaneous bloodletting sa Thailand at Cambodia ng UNTV at Members Church of God International. Nasa 50 Pilipino, Cambodian at Thai ang nagparehistro upang mag-donate ng dugo, ngunit 50% lamang sa mga ito ang pumasa sa screening. Ako naman, maganda kasi nakatulong kami sa local na Cambodian. Hindi lang para sa mga Pilipino, kundi sa ibang tao. Okay, ako maintain sa mga ngayon dahilខ្ញុំឈ្មោះភូមិថារិតដែលខ្ញុំបានមកបរិច្ចាគឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបហើយជាលើកដំបូងសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមុនដំបូងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ័យពីព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សដែលខ្លាចមជុលប៉ុន្តែខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើតេស្តឈាមជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យមកហើយនឹងមានការលើកទឹកចិត្តរវាងជនជាតិហ្វីលីពីនដែលគាត់ជាមិត្តភ័ក្តិរួមការងារជាមួយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែលគាត់អាចនឹងបរិច្ចាគឈាមពីព្រោះមិនត្រឹមតែជួយខ្លួនគាត់ទេគាត់អាចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលគាត់ត្រូវការឈាម Bukod sa pagtulong sa mga nangangailangan ng dugo, layon din ng blood donation activity na mahikayat ang publiko sa pagdodonate ng dugo dahil mabuti rin ito sa kalusugan ng donor. Umabot naman sa 25 bag ng dugo ang naibigay ng MCGI sa Thailand at Cambodia Red Cross. Samantala, nagpapasalamat naman ang Siem Reap Blood Bank sa MCGI sa pagsasagawa ng bloodletting activity. នាងខ្ញុំឈ្មោះឆាយកំឈុនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដល់ឈាមខេត្តសៀមរាបសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុម MCGI and UNTV ពិសេស Brother Eli Soriano and Brother Daniel Rason ដែលតែងតែចូលរួមបរិច្ចាគឈាមដល់មជ្ឈមណ្ឌលដល់ឈាមខេត្តសៀមរាបយើងរៀងរាល់6ខែម្ដងដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺដែលត្រូវការឈាមចាំបាច់ ទន្ទឹមនឹងនឹងនាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមបរិច្ចាគឈាមទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតព្រោះការបរិច្ចាគឈាមវាមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអីទេហើយក៏ជាអំពើមនុស្សធម៌មួយដ៏ល្អបំផុតចាអរគុណច្រើន Patuloy na susuporta ang ating mga kababayan sa Thailand at Cambodia sa adhikain ng UNTV at MCGI na makatulong sa kapwa maging dito sa ibang bansa. Kat Tumaraos para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.